Sa kadiliman ng gabi, bumubulong ang mga kwento. Mga pangyayaring hindi maipaliwanag. Mga lihim na itinatago. Dito sa kanlungan ng katatakutan, samahan kami sa bawat kwento ng kababalaghan. Liham ng Lagim. Compilation of true Filipino horror stories. Ang nurse ng kamatayan sa Pedia Wing 1. Magandang umaga po, Liham ng Lagim. Ako po'y masugid na tagapakinig ng inyong programa. Ginagawa ko po itong background habang ako'y nag-aaral o di kaya naman ako'y papatulog na. Kaya po ako'y nagpadala ng liham dahil nais ko pong ibahagi ang aking karanasan. Ito po'y nangyari nitong kamakailan lang sa isang pampublikong ospital dito sa Leyte. Hindi ko napapangalanan pa, pero isa itong kilalang institusyon dito sa amin. Ang pinakamalaking ospital. Dahil nga nasa ospital ako madalas, ay hindi maiiwasan ang mangilan-ngilang kwento ng kababalaghan, mga multo at kung ano-ano pang elemento. Ako naman ay hindi talaga mapagpaniwala sa mga bagay na mahiwaga. Mas naniniwala ako sa sensya. Ngunit ang mga pangyayaring naganap nito lang ang nagpabago sa aking perspektibo. Ang pangalan ko ay Miko, 29 anyos, isang medical clerk. Para po sa kaalaman ng lahat, ang medical clerk po ay 4th year medicine student. Kami po ay nagjo-duty sa ospital para na din sa mga first-hand experience upang ma-develop ang aming skills, kaalaman, at iba pang aspeto ng pagtatrabaho sa ospital. Masasabi kong napakahirap ng aming sitwasyon dahil nga sa aming schedule. Halos dito na po kami tumitira sa ospital. Pasok namin ay pre-duty, duty, at from duty. Umaabot minsan sa 36 hours ang inilalagi namin dito sa ospital. Minsan nakakalimutan ng kumain, kulang na kulang sa tulog. Ang trabaho namin ay sari-sari. Minsan ako'y nag-i-extract ng dugo na para bang medtech. Minsan nagdi-discharge ng pasyente para makauwi. Nag-a-assist ng mga operasyon. At kung minsan naman, ako mismo ang tagatulak ng pasyente. Napakahirap, ngunit ito ay dapat tiisin namin dahil nga sa pinasok namin ng ganitong buhay. Huli na para umatras. Napakalaki na ng gastos ng aking magulang. At syempre, gusto ko maging doktor din ako sa huli. Para naman mapagsilbihan ang ating mga kababayan. Itong Nobyembre lang, kami at ang aking grupo ay sa pediatric department na naka-assign. Ibang-iba ito sa mga nakagisnan ko na departamento. Iba ang management dito at iba din ang mga protocols. Dahil nga sa bata ang aming mga pasyente. Isang linggo pa lang kami noon. Ang mga nurses dito ay okay naman. Ang mga pasyente ay may karamihan din. Ang ilan ay toxic at 50-50 na kumbaga. Dahil nga sa ako'y palaging nasa ospital, ay sanay na akong makakita ng namamatay. Madalas ako nagsi-CPR upang ma-revive ang isang pasyente. Minsan nabubuhay, pero mas madami pa din ang namamatay. Isang araw noon, ako'y duty sa Pedia Ward Wing 1. Biglang may lumabas na SO. Ang SO po ay isang short term o termino na ginagamit namin sa ospital para sa mga kasama o tagabantay ng pasyente. Mangiyak-ngiyak ang isang SO dahil daw hindi na nagre-responde ang kanyang anak. Pinuntahan ko agad at inassess ang anak niya. Hanggang sa ako'y nag-call ng code. Ito po'y termino namin kung saan sinisimulan na namin ang pagsi-CPR sa isang pasyente.
Dahil nga sa sobrang dami ng pasyente, hindi ko na alam kung anong kaso ng batang aking nire-revive. Sinubukan ko pa din itong CPR. Tiempo naman na dumating na ang aking residente. Nagpapaligiran na din kami ng mga nurse na tumutulong din mag-revive. Nakakadalawang cycle na sana kami noon na mapansin kong may lalaking nakaputi sa likod ni Ma'am Devon. Si Ma'am Devon ay isang nurse sa station. Yung lalaking nakaputi ay para bang nurse din. Ang kanyang kasuotan ay pang nurse. Nakatingin lang siya sa amin habang nagsi-CPR kami. Dahil sa nasa kalagitnaan na kami ng pagsi-CPR, hindi ko na binigyan ng masyadong pansin. Ilang sandali pa nga ay nag-expire ang aming pasyente. Ang expire ay terminong ginagamit namin sa ospital para sa mga pasyenteng namatay. Pagkatapos ma-pronounce na expired na ang pasyente, ay ako naman ay bumalik na agad sa aking stasyon para trabahuin ang mga natitirang trabaho. Ilang araw din ang lumipas at pangkaraniwan lang ang lahat. Aminado ako na ang kahinaan ko kumbaga sa trabaho ay ang paglalagay ng swero sa pasyente, lalo na't bata. Sadyang napakahirap lagyan pag bata kasi nga ang liit at ang nipis ng mga ugat. Tinawag ako noon ng nurse station para mag-reinsert ng swero. Shit, reinsertion na naman. Mahirap to malamang, sabi ko sa sarili ko. Dumagdag pa na ang pasyente daw ay nasa step-down PICU. Isa itong mini ICU sa ward kung saan doon inoobserba ang mga pasyente galing sa ICU. Hindi pa mga stable ang mga pasyente dito kumbaga. Minarapat kong ma-insertan agad ng swero ang pasyente dahil nga sa kailangan nito ng stable na supply ng gamot dahil nga sa critical ito. Habang ako'y nasa loob ay kinausap ako ng SO. Dok, ba't po kayo maglalagay ulit ng swero? Wika ng SO. Kailangan po ma'am, para po ito sa gamot ng inyong anak. Para din po hindi siya ma-dehydrate. Sagot ko sa SO. Sabi po kasi ng nurse, tanggalin ko na daw ang swero kasi makakauwi na daw kami. Sagot naman ng SO sa akin. Laking pagtatako dahil alam kong ang pasyente nakabababa lang sa step-down ICU ay kadalasan di pa naman nakakauwi agad. Kailangan pa ito ng masinsinang obserbasyon at gamutan. Naku ma'am, may tingin ko hindi pa ho kayo makakauwi dahil ang pasyente niyo po ay kailangan pantapusin ng gamot at saka kailangan pa siyang obserbahan. Wika ko sa SO. Ganun ho ba? Sige po, baka po nagkamali lang yung nurse kanina. Matapos kong lagyan ng swero ang pasyente, ay tinanong ko yung SO kung sinong nurse ang tinutukoy niya para lang aking malaman at makumpirma. Lalaki ho, nakaputi, sagot ng SO. Naalala ko nung isang araw ay may lalaki akong nakitang nakaputi. Nanunood habang aming nire-revive ang isang pasyente. Sinusubukan ko pa nga alalahanin ang muka, pero parang hindi ko na matandaan. Hindi ko ma-describe. Parang panaginip lang. Bahagya akong napaisip, para bang may mali. Lumabas ako ng wardroom papuntang nurse station. Chinek ko yung mga naka-duty ng umagang iyon. Lahat sila'y babae, sabi ko sa sarili ko. Noon ay hinayaan ko na muna. Baka nagkaroon lang ng konting misunderstanding. Dahil nga sa pagod at puyat ako, ay di ko na binigyan ng masyadong atensyon. Patuloy ako sa aking trabaho. Umabot nga sa isang madaling araw. Duty status ako noon. Kaya naman ay paumaga ang aking shift.
Nakaidlip ako sa isang upuan sa ward. Sobrang antok na ako noon at pagod na pagod. Buong araw ba naman ako nagtatrabaho? Pag duty po kasi dapat alisto ka sa mga tawag ng residente mo. Kung may ipapagawa man o kailangan i-carry out. Nalimpungatan ako dahil sa komosyon. Narinig ko na may umiiyak na isang SO. Ayun pala ay nag-expire ang kanyang pasyente. Lagot! Wala ako sa CPR. Papagalitan ako ni Doc. May pag-aalalang sabi ko sa aking sarili. Dapat kasi andoon kami kung may mga pangyayaring ganun. Papasok na sana ako sa wardroom para tumulong. Nang lumabas ang residente ko. Nako, may madedemerit yata ako. Sabay alis ng aking residente. Dok, sorry po. Akin namang sambit. Tinignan ko ang pasyente. Wala na itong buhay. Pasyente na naman sa PICU. Habang tinatanggal ko ang swero, ay narinig ko ang nanay at tatay ng pasyente. Silang dalawa ay mangiyak-ngiyak. Wala na ang anak natin. Akala ko magiging okay siya. Sabi kasi nung nurse na pahinaan ko daw ang oxygen kasi baka malunod sa hangin ang anak natin. Nanlaki ng aking mga mata habang iyon ay naririnig. Dali-dali kong kinausap yung SO. Walang galang na ho, ma'am, sir. Ako po'y nakikiramay sa pagkamatay ng inyong anak. Nais ko lamang po kayong tanungin kung sino po yung nurse na sinasabi ninyo. Wika ko sa mag-asawa. Di ko matandaan yung mukha eh. Ginising lang niya ako para sabihan na hinaan ko daw yung oxygen. Umalis din naman siya agad. Ang alam ko lang ay lalaki siya. Nagtindig ang aking mga balahibo mula sa braso na umabot hanggang sa balikat, pati na sa likod. Papaano? Bakit? Bakit yung lalaking nurse na naman? Para bang sinasadya na kung sino man iyon ang magpahamak ng pasyente. Hindi na ako nakatiis at tinanong ang nurse on duty. Ma'am, ilan po kayong naka-duty ngayon? May lalaki po bang naka-duty? Tumingin lang siya sa akin na para bang narinig niya na itong ganitong tanong dati pa. Dok, wala tayong nurse na lalaki dito sa Pedia Wing 1. Sagot ng nurse. Napapuntong hininga ako ng mga sandaling iyon. Paano? Ito ba'y kababalaghan? Pinilit na hanapan ng eksplanasyon ng aking skeptikal na utak. Ngunit ang mga pangyayari ay hindi ko maipaliwanag. Wala naman sigurong may nurse na magtitrip lang o kahit sino mang voluntaryong magpapahamak sa mga pasyente. Tumungo na lang ako. Bakas pa din ang aking pagtataka at gambala sa aking muka. Naglakad ako pabalik sa aming call room. Sinabayan ako ng naka-duty na cleaner. Tanong niya sa akin, Dok, nakita mo rin ba siya? Pagtataka ko, sino po? Yung lalaking nurse. Parang nakangiti pang sambit ni Ma'am Cleaner sa akin. Simula pa nung ako'y nadistino dito sa taas ay mga ilang linggo na rin ang nakakaraan. May mga ilang pagkakataon na siya'y aking nakikita. Sigurado ako kung siya'y lalaki. Nakapang nurse ang kanyang kasuotan. Animoy nagra-round sa mga kwarto dito sa ward. Wala siyang muka.
Pag andyan ako sa paligid, ay umaalis siya. Para bang ako'y kanyang iniiwasan. Di ko naman din siya ginagambala. Alam ng mga naka-duty dito na nurses at staff na may ligaw na espiritu dito sa Pedia Wing 1. Di lang namin pinag-uusapan talaga kasi nga ayaw din namin na kami gambalain ng espiritu. Ang paborito niyang bisitahin ay ang Pico. Doon ay kanyang binabantayan ang mga malapit ng mamatay. Sabihin na natin na para siyang sundo. Nang ilabot ako sa aking mga narinig, hindi maproseso ng aking utak ang ganoon. Multo? Espiritu? Na sumusundo sa mga may malulubhang sakit? Parang hango lang sa isang pelikula o libro. Noong madaling araw na yon, ay sinubukan kong halukayin ang chart ng 2 pasyenteng nag-expire sa Pico. Ang karamdaman nilang dalawa ay sadyang malubha na talaga. Yung isa ay may impeksyon sa dugo. Yung isa naman ay stage 4 cancer. Nais ko sanang interviewin ng mga SO nang namayapa, ngunit sila'y nakaalis na. Hati pa din ang aking disposisyon patungkol sa mga kababalaghang nagaganap. Sabi ko sa sarili ko, ay baka tinatakot na ako ng mga staff dito kasi ako'y bago. Ang akin naman mga kasama na clerk, ay wala naman napapansin na kakaiba din. Kunento ko ito sa kanila at sabi nila ay puyat lamang ito o di kaya fatigue. Mas marapat na ako na lang daw ay magtrabaho. Ditong nakaraang linggo lang, habang ako'y night duty na naman, ay gumagawa sana ako ng mga discharge papers sa station para naman ako'y makauwi ng mas maaga bukas kung suswertehin. Natutulog na ang mga pasyente pati SO. Kahit sila Ma'am Dars din ay umiidlip. Ako noon ay busy sa pagsusulat. Nang naaninag ko sa kanang bahagi ng aking paningin. Alam ko'y may naglalakad patungo sa aking direksyon. Akala ko ay kabilang lamang ito sa mga nurse on duty at nagra-rounds. Dahil nga sa ako'y nagsusulat ng pagkakapal-kapal na discharge papers, ay di ko na ito pinansin. Hanggang sa ito'y nakalagpas sa aking pwesto. Patanong ako sa aking sarili. Ang tahimik naman. Wala man lang akong narinig na yapak. Nabitawan ko ang aking ballpen at dahan-dahan tumingin sa kaliwa. Naaninag ko ang likodan ng isang lalaking nakaputi. Pumasok ito sa Pico. Di naman ako matatakotin, ngunit aminado ako ng mga sandaling iyon ay hindi ako makakagalaw sa takot. Pinagpapawisan ako ng malamig. Sabi ko sa sarili ko, siya na ba yun? Ang lalaking nurse. Anong pakay niya sa Pico? May susunduin na naman pa siya. Tinibayan ko ang aking loob at naglakad papuntang Pico room. Madilim ang kwarto kasi natutulog na ang mga tao. Wala naman ako napansin na kakaiba. Ngunit nakita ko yung isang mech vent ay natanggal yung saksak. Isa itong makinang elektrikal kung saan nagsusupply ito ng hangin para sa mga pasyenteng nakatubo na. Pumasok ako ng kwarto at akin itong inayos. Dumaan ang buong magdamag. Di na rin ako natulog. Minabuti ko na lang natapusin ang aking mga natitirang trabaho. Kinabukasan ay hapon na ako nakauwi. Pagdating ko sa bahay ay tinulog ko na lang agad
ang aking antok at aking pagod. Nung ako'y magising ay gabi na. Doon ko na ulit naalala na hindi pa pala ako kumakain. At yun nga, at ako'y naghapunan. Nag-notify sa GC namin na may nag-expire na naman na pasyente sa PICU. Naalaman ko na ang pasyente na iyon ay yung pasyente ko kagabi na natanggal yung kable ng MEC vent. Isang kaso ng meningitis. Di na din ako nagulat dahil nga sa alam kong toxic na yung pasyente na iyon. Sa kabila ng lahat ng aking nasaksihan at narinig, ako pa din ay di lubos naniniwala sa mga kababalaghan. Ngunit ganoon pa man, ako pa din ay nakakaramdam ng takot na hindi ko maipaliwanag. Ilang linggo na lang at matatapos na din kami dito sa pedia rotation namin. Aking susubukan na mas maging mapagmatyag pa sa mga susunod na araw. Hanggang dito na lang po ang aking maikling kwento. Sana po'y nagustuhan ninyo at sana ay ma-feature din sa inyong programa. Salamat po sa pakikinig. At dito po nagtatapos ang isa na namang kwento ng kababalaghan. Maaari po kayong mag-submit ng inyong personal na kwento at karanasan sa email address na nasa description. Kung inyo pong nagustuhan ang aming handog, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel. Click the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos. Maraming salamat po.